dumating po sa punto na gusto ko lang makipaghiwalay sa kanya, nabuntis naman po ako. Sa edad mong 15? 15 years old po. Siya, ilang taon na siya nun? 29. Okay, so medyo malayo yung agwat, ano? Do you think, nung panahon na yon na maaari or allegedly pwede kanyang binobosohan, maybe? Opo, binobosohan niya po talaga ako. Nililigaw-ligawan niya na ako eh. Alam ko na yun. Tapos, tinakot niya po kasi ako na huwag kang magsusumbong sa ate mo. Ganyan-ganyan. Kaya, papatayin ko kayo. Kaya siya nakulong? Yes, opo. Hindi po, 10 years bago siya nakulong. Kasi nagtago pa po. Nagtago siya eh. Nagtago siya ng 10 taon? Nagtago siya ng 10 taon. Mahigit. Parang 15 yata. Most wanted po talaga yan. Kasi 10 taon po. Dahil lang dyan? Opo, dahil po sa akin. Kasi 10 years po siya. Napakatimonyo po talaga yun. So, hindi siya gano'n? Hindi po. Bakit? Lalo na po, may nakita po ako nakapalo po kasi ako sa inyo, sir. Nakita ko po yung sinasabi niya na, yung pinakyo ka po niya na, sabi niya po, pakyo ka, tapos sabi niya, tumulong ka muna bago ka Gusto ko nga po mag-comment nun sa kanya na tumulong, ikaw nga hindi makapagsustento sa anak mo. Sabi ko, kuya, hindi pinapakuha ni Papa yung, halika muna dito. Ganun. Kahit syempre, kahit kinakabahan ako, pumunta pa rin ako. Tapos, halika, nood ka muna dito. Pinanood niya ako ng buon. Ay! Ano ba yung hindi mo nagugustuhan sa kanya? Yung napanood ko po kasi yung video nila ni Ninong, ni FLM po na grabe ka po nila murahin. Okay. And sana po, mahiya rin po siya. May kasabihan tayo na birds of the same feather are the same birds. Tama ba yun? Flock together. Pero parang ganun na rin yun eh. Birds of the same feathers are the same birds. Kaya nga sila nagpa-flock together. Parehas lamang yun. Kaya ngayon, na-realize ko na hindi nakakapagtaka na itong si FLM o si Norman Gusgusin, ay kasama ni Casper. Silang dalawa lagi ay magkasama. Sanggang dikit. Kumbaga, magkakabit na yung mga bituka ng mga taong ito. Kasi naman pala, hindi sila maipagmamalaki ng kanilang mga pamilya. Kasi naman pala, pareha sila ng kabulastugan. Pareha sila ng kasamaan, ng pinaggagawa, hindi lang sa kanilang pamilya, kung hindi na rin sa ibang tao. Napanood natin itong panayam ni Makagago WhatsApp Man sa 3 magkakapatid na yung dalawa ay kinasama ni Casper at yung isa, muntikan pa. Yung nasa gitna. Napanood natin yan. Talaga namang masasabi mo na iba din pala talaga ang kalakaran at likaw ng bituka nitong si Casper. Like amo, like alalay. Pareha silang nagkakasundo sa mga kabulastugan nila. Kaya naman pala, hindi sila pwedeng mapaghiwalay. Kung baga, dito pa lang sa pagkakataon na ito, pwede na nating basagin ang kasabihan na walang forever. Sa kanilang dalawa, kay Norman Mangusin at kay Casper, silang dalawa na siguro ang matatawag nating forever. Doon sa kwento ng magkakapatid, pare-pareha silang nabiktima. In fact, nagkaroon pa siya ng anak doon sa isa. At hindi natin alam kung ilan pa talaga yung kanyang mga anak na mayroon siyang baka sakali na anak sa iba. Itong si Casper, kahit na matatawag mong multo, talaga naman visible pagdating sa paggawa ng kalokohan. Abay, babaero pa. Babaero pa siya ng lagay na yan, yung pagmumukha niya. Hindi lamang yun. Nagkaanak siya. Kahit sabihin na natin na sinasabi ng kanyang anak na napapakain naman siya, maayos naman ng pagturing sa kanya, pero hindi maiaalis yung talagang responsibilidad ng isang ama sa kanyang anak ay wala. Yung asawa na ni Casper ang nagsasabi na walang sinusustento. Ang lakas daw magsalita sa live
na sinasabihan itong si Makagago WhatsAppman na bago magkukuda ay tumulong muna sa taong bayan. Samantalang pala siya, sarili niyang pamilya, sarili niyang anak, hindi niya masustentuhan. Tapos magsasalita ka. Who you? Kumbaga, bago ka magsalita sa iba, siguraduhin mo muna, Casper, na nagagawa mo yan sa sarili mong pamilya. May nanalaman ka pang taong bayan, samantalang yung tao na binuo mo, na anak mo, hindi mo matulungan ng maayos. Ganun? Hindi nakakapagtaka. Talagang parehas kayo ng mindset nitong si Norman Mangusin. Nasabi mo, magpapayaman sa'yo, pero hindi naman. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Sabi nila, ng asawa mo, sunod-sunuran ka raw. Kahit na anong ipagawa sa'yo, susundin mo. Sa pag-asang darating ang araw na ikaw ay yayaman din at all cost. Kahit sa maling paraan. Yan ba? Yan ba ang ipagmamalaki mo? Ngayon, kung bakit naman na pag-uusapan ka, Casper, sapagkat ito ay karuktong nang inaalok sa iyo ni Makagago na pumunta na lang sa kanyang panig at isiwalat ang lahat ng iyong nalalaman doon sa iyong boss na si FLM o si Boy Inidoro. Yan. Pero matigas ang iyong ulo, mas pinili mo pa rin na manatili dito kay Norman Gusgusin. Kaya parehas na tuloy kayo ngayon gusgusin. At dahil dyan, napanood ng iba. Napanood ng kinakasama mo, ng asawa mo, ng anak mo. At na-expose ka ngayon sa social media, hindi ka kasi nakikinig. Mabuti sana kung yung pag-expose sa'yo ay mabuti. Kaso, mapapahiya ka rito. At ang masama pa rito, hindi lamang ikaw, kung hindi nadadamay pa ngayon yung anak mo. Hindi ba, Casper? Ang ayos-ayos ng pakiusap sa'yo. Pumanig ka dun sa tama, pero hindi mo ginawa. Antindi mo. Lahat ng kalokohan, halos minana mo na. Sabos mo na si FLM, kaya nga hindi kayo mapaghiwalay. Kaya ganyan ang nangyayari sa buhay mo. Habang buhay ka na lang ganyan. Parehas na nga kayong pangit ng amo mo, babaero ka pa ng lagay na yan. Manyakis ka pa. Nakakasuhan ka pa tuloy ngayon. Yan ba ang ipinagmamalaki niyong dalawa? Ito ang masakit. Ito ang masakit. Hindi lamang sa asawa mo, kung hindi lalo sa anak mo. Nakita mo kung paano maiyak yung anak mo? Mabuti yung anak mo, hindi ka parehas ng pag-uutak mo, Casper. Sa bagay, kayong dalawa lang naman ata ni Francis Leo Marcos ang parehas ng takbo ng utak. Parehas ng pinaggagawa, parehas na namumuhay sa kasamaan. Hindi mo na kinonsider yung anak mo. Umiiyak na dun sa panayam ni Makagago. Na sana, sabi niya, na mahiya-hiya naman daw kayo. Na kung paano nyo pagmumurahin, na kung gano'n nyo pagmumurahin na lang ng ganun si Makagago WhatsAppman. At ito pang malupit. Nakakaawa yung anak mo, Casper. Sa totoo lang. Marahil matutuluyan kang maging Casper kapag hindi ka nagtinutino. At hindi lang yan, bagay talaga yung pangalan mong Casper sapagkat hindi ka makita. Para kang nagmumulto lagi na lang. At kailangang hanapin ng iyong anak. Bigyan mo ng magandang reputasyon sapagkat nakikita ka ng iba yung pinaggagawa nyo ni Francis Leo Marcos, ni Norman Mangusin na hindi maganda sa paningin at paniniwala ng iba. Lalo na dito sa mga kabataan na kagaya ng iyong anak, Casper. Ang sabi ng iyong anak, paano na lamang kung mapanood nila na yung tatay niya ay ganyan, na magsasalita na ganito pala ang tatay mo. Siraulo pala ang tatay mo, manloloko, babaero, irresponsable. Matitiis mo ba na ang anak mo na pagsasalitaan ng ganon? Nabubuli? O kung hindi man magsalita, yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga kaklase, higit na masakit na habang naglalakad sa eskwelahan, sa campus, ang iyong anak, na kahit hindi magsalita yung mga taong nakakasalubong niya, na nakakakilala sa kanya. Subalit tinitignan siya, nililingon siya, na kahit walang salita o words na lumalabas sa mga labi ng mga ito, napakasakit pa rin sa kanyang pakiramdam. Nasa isip ng mga ito, pinag-uusapan siya. Nililibak siya dahil sa kagagawan mo. Na iniisip nila
na yung ama ng taong ito ay hindi karapat-dapat at masamang tao. Kawawa naman yung bata. Sa katarantaduhan yung dalawa, mga anak ninyo ang nagsasaper. Mga anak ninyo ang sumasalo na dapat sana kayo lang. Binibigyan kayo ng pagkakataon makapagbago. Nakulong na kayong pareho. Parehas pa rin ang mindset niyo. Utak basura pa rin. Utak tulisan pa rin. Utak kanal, madumi. Napasok na yung boss mo sa bikutan, sa kulungan Nagsusugal pa rin pala. Nagyayabang pa rin. Na kahit saan yata mapunta, hindi maiwasan na makapagyabang. Tapos yan pala ang kinakampihan mo. Yan ang sinasamahan mo. Sa bagay, sabi ko nga, birds of the same feathers are the same birds. Ngayon, dahil magkasama kayo, Casper at Norman Mangusin, siguro, pagdating ng Disyembre, kung magkakatotoo at matutuluyan, talagang magiging malungkot ang Pasko ninyo. Hindi pagbabantayon yung sinasabi ni Makagago kung hindi ito ay isang realidad. Bakit? Sino ba ang matutuwa na kapag makasuhan sa panahon ng Kapaskuhan? Wala din naman, di ba? Hindi mo kailangan mamatay para maging malungkot ka. Sapagkat kapag ikaw ay patay na, hindi ka na malulungkot kasi wala ka nang mararamdaman. Mga timang. Hindi nyo ba alam yun? Palibasa kasi, wala kayong utak. Hindi na makita sa microscope. Yan. Kaya Casper, ngayon na lumabas ang iyong asawa, ang tatlong magkakapatid na ito, pati yung iyong anak, ano ang masasabi mo ngayon? Mananatili ka pa ba kay Norman Mangusin na iyong boss? O baka naman magkaroon ka ng realization na baguhin ang iyong buhay? Alang-alang na lang sa iyong anak, kahit na hindi na sa iyong asawa. At ito ang isa sa nagustuhan ko sa sinabi ng anak mo na hindi nagmana sa'yo. Alam mo sabi niya? Kahit na hindi ka na lang daw maging mabuting sa kanya, basta maging mabuting tao ka lang daw sa iba, sa iyong kapwa. Could you imagine that? Maging mabuti sa ibang tao kahit hindi na lang sa iyong anak? Sa bagay, nakita ng anak mo kung ano ang iyong mga pinaggagawa. Nakita niya kung anong nangyari dun sa kanyang mga tita. Yes. Nakita mo yun? Mga minor de edad pa sila nung mga oras na yun. Pinanood mo pa ng porn. Doon mo lang makikita kung gaano kabasura at kababoy ang utak mo. Kaya ngayon, binibigyan ka nga ng pagkakataon. Ito ay hindi inilabas, hindi nakapanayam ni Makagago yung mga asawa mo, kinasama mo, yung magkakapatid na ito, para tuluyan ikaw ay ibaon sa putik ng pagkakasala. Ipinakita ito para malaman yung katotohanan sa buhay mo at hindi na pamarisan pa ng iba. At hindi lang yan, na baka sakali na magkaroon ka ng eye-opener na tinatawag, na magbago ang isip mo, na isalba mo ang pamilya mo, at lumakad ka sa tamang daan na hindi kasama yung boss mo na peking trilyonaryo. Ano, Casper? Panahon mo pa ngayon, November 1. Araw ng mga kaluluwa na kagaya mo. Casper, may pagkakataon ka pa kung mayroon man. Huwag kang maging siraulo, huwag kang tatanga-tanga, huwag kang bobo na kagaya ng amo mo. Casper, naintindihan mo ba? Paano ngayon yan? Ibinuking ka na ng sarili mong asawa. At higit sa lahat, nananawagan pa ang anak mo na maging mabuti kang tao kahit na lamang sa iba. Ouch. Ouch. Mag-isip ka, Casper. Casper. You. Grabe ka po nila murahin. Okay. And sana po, mahiyarin po siya.